programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Sorry po, may bisita po kay attorney. Ayaw magpapigil eh. Oh, sino daw? Bisita niya po. Narito na nga ating pagkabangan ngayong Martes sa abot kamay na pangarap. Pinuntahan at binayaran nga dito Carlos Benetes itong kanyang attorney na nakuha. Alang-alang dito nga kay Dax na magiging witness dito kay Moira. At dahil dito, gusto namang sabihin dito ni Carlos dito kay attorney na sana raw ay hindi sasabit itong kanyang pangalan at palalabasin na idinudunoy itong bayad ni Carlos dito nga sa attorney. At maya-maya nga ay may kumatok sa kanilang pintuan at pumasok nga itong sekretary ng attorney at ibinalita na may bisita nga sila at hindi daw magpapapigil. At dito nga nagulat nang malaman ni Carlos Conseno at sinabi nga na sekretary na ito na si Giselle Tanyag. At hindi na rin napigilan ay agad na nga na pumasok dito sa office ng attorney at dito naman na huling-huli ni Giselle na nakipag sabuatan itong si Carlos dito nga sa attorney upang bayaran ito na magiging abogado dito sa witness ni Moira. At dahil dito, mapag-isipan naman ni Giselle itong si Carlos na kung bakit niya ginagawa ang mga ito. Baka isa din siya sa mga kasabwat dito ni Moira. Kaya naman, inagulat ni Carlos Benetes nang tanungin siya dito ni Giselle na kung bakit niya ginagawa ang mga ito. Baka may alam siya sa nangyaring kidnapping dito nga sa kanyang ama. At mas lalong nagulat itong si Carlos dahil ibinalita ni Giselle na hawak na nga ng pulisya itong si Moira at kasalukuyang nakakulong na nga ito. At dito nga na baka sasabit itong si Carlos Benetes dahil hindi nga natuloy na tumakas itong si Moira at baka dito rin sasabit itong pangalan ni Zoe at baka masabi na kasabwat din ito. Sa kabilang banda, dito naman nalaman nila Aling Susan at Diyosa ang nangyari dito kay Moira dahil sa biglaang pagtawag ni Lynette dito kay Giselle na may good news nga daw silang ibabalita dito dahil hawak na nga ng mga pulis itong si Moira at kasalukuyang dadalhin na nga dito nga sa Pilipinas upang mahatulan na nga ng pagkakulong. At hindi nga napigilan ni Giselle na puntahan agad-agad dito sa airport at salubungin ng sampal. At dito rin napalaban itong si Moira na yun lang daw ang kayang gawin dito ni Giselle at humanda daw ito kapag nakalabas at natanggal sa pagkapusas itong kamay dito ni Moira ay mas higit pa ang kanyang gagawing sampal dito kay Giselle. At siguraduhin naman daw ni Giselle na hindi makakalaya itong si Moira dahil sa kanyang ginawa dito sa kanilang papa ni Obeng na ngayon nga ay hindi pa rin nagkamalay at nagising. At dito naman na nalungkot itong si Zoe dahil sa kanyang kapabayaan kung bakit nakipagkita pa siya sa kanyang ina. At dahil dito, hindi natuloy ang pagtakas dito ni Moira. At sinisisi ngayon ni Zoe itong si Annalyn na kung bakit nilagyan siya ng tracking device dito sa kanyang bag na wala siyang kaalam-alam. Kaya na-track agad dito ni Annalyn at RJ ang lugar kung saan ay magkikita sina Zoe at itong si Moira. At dito na nga nagsama ng mga pulis itong si RJ nang sa ganon ay mahuli na nga nila agad itong si Moira. At tamang-tama nga itong si Annalyn dahil ang kikitain ni Zoe ay hindi ang kanyang kaibigan kundi ang kanyang ina. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan maya-maya mga kapuso dahil ito na nga ang simula ng maniningil itong si Giselle at RJ sa lahat ng kasamaan na ginawa ni Moira sa kanilang pamilya at lalong-lalo na dito kina Lynette at Annalyn. At dahil dito, talaga namang matatakot na itong si Carlos Benetes. Yan lang po at marami pong salamat.